Ako po si kapatid na Jocelyn Amargo na isang diakonesa sa lugar ng Cardona, distrito ng Rizal East. Ang dati ko pong relihiyon ay Katoliko. Nung pong ako'y Katoliko, sumasamba po ako diyan sa may Kapalongga, doon po sa mga pabasa, sumasama po ako sa Flores de Mayo, sa mga piyestahan. Regular po ako nagsisimba tuwing linggo. Ay bilang po Katoliko, siyempre po, yun ay pag ako'y nananalangin, pag ako'y sumisimba, ang alam ko po, doon ko makukuha yung mga hinahangad ko sa buhay bilang isang Katoliko. Inaakala ko po na pag ako'y nagsisimba, ay makalulugod sa Panginoon Diyos. Ang alam ko po ay ibubunga noon ay ang kaligtasan ko. Na bago po ang aking pananampalataya, simula po nung ako'y makapakinig ng doktrina. Mayroon po kasing isang may tungkulin na may-ari ng karindere sa Lucena City na nag-anyaya po sa akin. Na sabi niya sa akin, aanyayahan kita. Saan po? Sa Iglesia ni Cristo para makinig ng doktrina. Ano po ba yung doktrina? Ay yung mga aral ng Panginoon Diyos. Ano pong mga aral ng Panginoon Diyos? Ayun ang niya nakaano sa Biblia. Ay sige po. Nung una po kasi ako'y tumatanggi. Pero siyempre po, sa kapipilit ng isang may tungkulin kasi po diakonesa iyon, pumayag na po ako. Naglakad nga po kami sa madidilim na lugar bago namin marating ako ng doktrina, siguro mga alas 7 ng gabi. Eh di naroon po, nakikinig po ako sa kanila. Pero siyempre po, bilang Katoliko, hindi pa po ganun kaano ang aking isipan. Pagkatapos po nun, iniyayahan na naman po ako kinabukasan. Eh di sumama naman po ako. Pero yun po ay pamamahayag na daw nila doon sa lokal ng Lucena City. Eh di siyempre po, nakikinig ako ng mabuti. Pagkatapos po noon, sigaan niya, baka pwedeng ikay magpadoktrina na talaga. Ayun po, nagpapadoktrina na po ako. Pero, mayroon pa po akong oras po kasi ng doktrina namin, alas 4. 3:30 pa lang po, ako po'y umaalis na. Kasi po parang ayaw ko po talaga. Ay sabi po sa akin, sige Anya, subukan mo. Ay di, nakinig na naman po ako, sumunod ng Pero matagal na po yun siguro lumipas mga 1 buwan. Ay nabago na po yung ministro na magdodoktrina sa akin. After po noon, sige Anya, sasama ka ulit sa akin. Ay sige po, kasi po kami po umuwi ng province kaya medyo matagal-tagal ng 1 buwan. Pagbalik ko po, inanyayahan ulit ako. Sumama na po ulit ako. Ay sa pakikinig ko po, para namang wala naman talagang umaano sa puso ko na yung mga aral. Nabuksan lang po ang isipan ko noong mapakinggan kong ang kalagayan ng ating Panginoong Jesucristo na tao. Doon po. Pagkatapos po noon, nagtatanong na po ako ng iba't ibang tanong hanggang sa po ako maliwanagan na ang kaligtasan pala ay talagang nasa loob ng Iglesia ni Cristo. At ang tunay na Diyos pala ay ang ating Amang nasa langit. Ayun po. Pero ayun po, pagka hanggang sa po ako mabautismuhan, naniwala po ako dahil po ang itinuturo niya sa akin ay nakasulat sa Biblia, sa banal na kasulatan. Ay siyempre po, pag sa banal na kasulatan, lahat po ay totoo. Hindi po naging madali sa akin ang pagiging Iglesia ni Cristo ko. Dahil po, napakarami pong umuusig sa akin. Unang-una po yung yung pong family ko, talaga po ako hinahadlangan nila. Kasi sasabihin nila sa akin, bakit ka pumasok sa iglesia? Ano makukuha mo riyan? Eh di sabi ko, ay narito po, sabi ko po sa nanay ko, narito po ang kaligtasan. Baka po pwedeng kay anyayahan ko. O sabi ko ng nanay ko, sa mamatay at sa mabuhay ako'y mamamatay na Katoliko. Ay na nga po, ang nangyari po, ang magulang ko po namatay na, Katoliko talaga. Pero pinagpapasalamat ko po, nasa loob ng iglesia ako at ako po ay nakakay ko na rin po yung iba kong mga kamag-anak, saka po yung kapatid ko, yung po mga pamangkin ko. Noong pong ako'y mabautismuhan ay April 1988 sa Lucena City po. Na masasabi ko po na ang pagpapasya kong manib sa Iglesia ni Cristo ay tama. Dahil po narito po ang kaligtasan. Napatunayan ko po na ang Panginoon Diyos ay laging nasa piling naming sambahayan. Kasi po, ang akin pong mga anak ay nasa tungkulin din.
hindi po kami nagpapabaya sa aming tungkulin kasi yun lang po naman talaga ang ang proteksyon natin na tayo sumampalataya sa magagawa ng Panginoon Diyos. Kaya po sa tuwing, siyempre po, wala akong, yung asawa ko yung nawala, panalangin po ang sandata ko. At nagpapasalamat po ako at ang mga anak ko'y nariyan na laging sumusuporta sa akin. Masaya po ang aming pamilya, masaya po ang aming sambahayan, at kami po ay nakakatupad ng tungkulin ng payapa. Sinasampalatayanan ko po na basta tayo sumunod sa lahat ng utos ng ating Panginoon Diyos at sa pamamahala na nilalagay sa loob ng iglesia, hindi po tayo pababayaan. Basta po tayo matutong manalangin sa Kanya. Ang maipangako ko po sa ating Panginoon Diyos ay manatili kami lahat ng aking sambayan sa aming tungkulin at patuloy na makapaglingkod sa Kanya at sumunod sa lahat ng Kanyang kalooban.